tayong lahat. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Amang mapangyarihan, ipagkalumang lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran sapagkat walang maliw at walang kalilip ang kasiyahan kapag sumasama kami sa iyong kapangyarihan. Nagpapairal sa buong sanlibutan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasaulang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Sa unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Malakias na darating ang araw ng paglipol sa masasama at pagliligtas sa mga mabubuti. Ang salita ng Diyos mula kay Propeta Malakias. Tandaan ninyo, darating ang araw na lilipulin ko ang mga palalo at masasama. Sa araw na iyon, matutupok silang gaya ng dayami at walang matitira sa kanila. Sabi ng Panginoon, ngunit kayo na sumusunod sa akin, ay liligtas ko at pagagalingin ng aking kapangyarihan na lulukob sa inyo, gaya ng sinag ng araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poong hukom ay darating, taglay katarungan natin. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog. Ang Panginooy purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ng trompeta, nakasaliw ang tambuli. Magbunyi tayo sa harap ng Panginoong siyang hari. Umingay ka, karagatan, at lahat ng lumalangoy. Umawit ang daigdigan at lahat ng naroroon. Umugong sa palakpakan, pati yaong kalaliman. Umawit ding nagagalak ang lahat ng kabundukan. Sa harap ng Panginoon, masaya tayong umawit, pagkat siya'y dumarating, maghahari sa daigdig. Panginooy siya'y uhukom, tanan sa kanyang lalapit, taglay niya'y katarungan, at paghatol na matuwid. Sa ikalawang pagbasa, ipinangangaral ni Apostol San Pablo na habang naghihintay sa pagdating ng araw ng Panginoon, ang lahat ay nararapat pa ring gumawa tulad ng kanilang ipinakitang halimbawa.
Ang salita ng Diyos mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Tesalonika. Mga kapatid, alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ang aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho nang kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kaninuman nang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sinuman sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil sa wala kaming karapatang maghintay ng inyong tulong, kundi upang kayo'y bigyan ng halimbawang dapat sundan. Nang kasama pa ninyo kami, ito ang tagubiling ibinigay namin sa inyo. Huwag ninyong pakanin ang sinumang ayaw gumawa. Binanggit namin ito sapagkat nabalitaan naming may ilan sa inyo na ayaw magtrabaho at walang inaatupag kundi manghimasok sa buhay ng may buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, mahigpit naming ipinagtatagubilin sa mga taong ito na sila'y maghanap buhay at mamuhay ng maayos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Naririto malapit na ang kaligtasang pag-asa upang ating matamasan. Alleluia, 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 Sa mabuting balita, pinag-iingat ni Jesus ang lahat sa mga balita ng pagdating ng wakas. Nagbigay siya ng mga tandang magpapahiwatig na nalalapit na ang wakas at hinimok ang lahat na manatiling tapat sa Kanya sa pagdating ng mga araw na yon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon iyon, pinag-uusapan ng ilang mga tao sa templo ang kahangahangang bato na ginamit dito at ang mga palabuti dito na yandog ng mga tao. Kaya sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakikita niyong iyan ay iguguho. Walang bato ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Tinanong nila si Jesus, Guro, kailan po ito mangyayari? Ano ang magiging palatandaan at ito ay magaganap na? Sumagot siya, mag-ingat kayo at nang hindi mailigaw ninuman, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at magsasabi, Ako ang Mesiyas, at dumating na ang panahon. Huwag kayong susunod sa kanila, huwag kayong mabagabag, kung makabalita kayo mga digmaan at mga himagsikan. Dapat mangyayari ang mga ito, ngunit hindi darating na karakaraka ang wakas. At sinabi pa niya, makikipagdigma ang mga bansa laban sa kapwa bansa, ang kariyan kapwa sa kariyan. Magkakaroon ng malalakas na lindol, magkakagutom, magkakasalot sa iba't ibang dako. May lilitaw na mga kakilakilabot na bagay at mga kagilagilalas na tanda buhat sa langit. Ngunit bago mangyari ang lahat ng ito,
darakpin kayo, uusigin, kayo dadalhin sa mga sinagoga upang litisin at ipabilanggo. At dahil sa akin ay iharap kayo sa mga hari at mga gobernador. Ito ang pagkakataon ninyo upang magpatotoo tungkol sa akin. Ipapanatag ninyo ang inyong kalooban. Huwag kayong mabalisa tungkol sa pagtatanggol sa inyong sarili, sapagkat bibigyan ko kayo ng katalinuhan at ang mga panalitang hindi kayang tutulan o pabulaanan ni naman na inyong mga kaaway. Ipagkakanuno kayo ng inyong mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak at mga kaibigan, at ipapapatay ang mga kapatid at kamag-anak at mga kaibigan, ipapapatay ang ilan sa inyo. Kapapuotan kayo ng lahat dahil sa akin, ngunit hindi mawawala ng isa na hibla na inyong buhok. Ang inyong pagtitiis, tatamuhin ninyo ang buhay na walang hanggan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Palapan natin ang Panginoon. Bati po natin mga katabi natin. Good morning po sa inyong lahat at binabati ko po unang-una kayong lahat na nagsisimba. Kasama po natin ngayon ang mga kapatid nating nagtatrabaho sa ibang bansa, nagpapagal. At nawa ang ating refleksyon, ang ating banal na misa dito ay magbigay ng panibagong lakas, lalong-lalo na sa mga kapatid nating manggagawa sa ibang bansa. Amen. Palapakan natin biya ng Diyos. Tayo po ngayon ay nasa ika-33 linggo, 33 Sunday ng karaniwang panahon. At ito po ay naguhudyat, ang mga pagbasa natin ay tungkol sa tinatawag natin end times, ang pagtatapos ng lahat. Ayan. Parang isang pelikula, merong tinatawag na ending. Pagtatapos ang pelikula, nakalagay doon sa pagtapos na ang pelikula. Minsan kasi hindi natin napapansin, tapos na. Para sabihin sa mga manonood na tapos na, ano nakalagay? Wakas o daen na. Daen, nakalagay daen. May isang kantang pamagat daen. Yun kung nakikinig kayo sa DCMM, kay Dr. Love, paborito niyang gamitin ito. Pagka makinig kayo sa DCMM, kay Dr. Love sa hapon, yung mga mahihilig, yung mga panahon ko, yung mga lumang kanta. Ayan. At merong siyang laging pinapatugtog. At nagaganda ako doon sa kanta na yun, The End. Ang pamagat ng kanta, The End. Yun pala. Sabi daw, sa katapusan ng ilog, sa katapusan ng karsada, alat naman natin ang karsada may katapusan. Lahat na ang ilog may katapusan. Pero nandoon, kung ang pag-ibig mo ay ganap, ito ay magpapatuloy hanggang sa kabilang buhay. Amen. Palapakan natin biyaran. Ano yung unang punto na nais na sabihin sa atin? Una, ang Diyos ay walang katapusan. Ang Diyos, at yun ang kailangan natin maintindihan lagi, na ang Diyos ay walang katapusan. Tayo may katapusan. Pero ang lahat ng naniniwala sa Diyos ay magkakaroon din ng walang katapusan. At yan ang tinatawag natin buhay na walang hanggan. Kaya nga, sa ating pagpunta dito, gusto nating makibahagi. Saan? Sa buhay na walang hanggan. Kaya nga, para makibahagi, tayo makikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Kung si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon upang buhayin. At yun yung pananampalataya natin, yung sumasampalataya, upang buhayin ang mga patay, upang bumalik, upang buwigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Palapakan natin biyan.
Sa buhay na ito, maraming tao, yung mga taong nawawalan ng pag-asa, no? Ang pananaw nila, wala nang bukas. Kaya ngayon pa lang, magpasasa ka na sapagkat bukas mamamatay ka. Pero ang katotohanan, sa Diyos, walang katapusan. Ngunit ang buhay sa kabila ay depende sa buhay na ating isinabuhay. Kaya nga, sa ikalawang pagbasa, sa sulat ni San Pablo, inanyayahan tayo na patuloy na magsikap, magtiyaga sa ating pananampalataya. Bagamat kung titingnan natin, minsan parang magtatapos na. Ano? Halimbawa, natatandaan ko noong kung di ako kakamali, 1989 yon. Diba? 1889. Diba? July yon. Isang hapon, yung mga buhay noong 1989, madilim, umuulan ng buhangin. Ano? Pag tinignan niyo yung paligid, parang, sabi nga, katapusan na lahat. Bakit? Pumutok ang, ano po,